sa ating susunod na bisita. Ito kaya ay may dalang good news o bad news mga kasama, lalo na sa presyo ng produktong petrolyo sa susunod na linggo. Nasa linya po natin ngayon si Assistant Director Rodela Romero, DOE OIMB. Opo, Director, good morning! Rod, although parang hindi nalungkot ako. Hindi. Nako, hindi good news yan. Hindi man good news, Sir Rod. Ang good news, meron tayong magagamit na petroleum product. Ayun, Diba? may sapat na supply. May sapat na supply po sa Kaso bansa. nga lang, may sapat na supply, pero Diyos mio, kailan kaya tayo makakarinig na, naku, tuloy-tuloy yung pagbaba ng presyo ng petrolyo. Sana po. Mukha naman maganda yung projection, although may mga factors na humahatak sa pagtaas. Kamukha yung factor ngayon. Magkano naman ang itataas next week, ma'am? Ayun nga, Sir Rod. Base po sa 4 na araw pa lang, no? So may trading pa po tayo today. Plus the fact na sa estimate po na sasabihin ko, wala pa po yung operating cost ni oil companies and other premiums. So base po sa 4 na araw ng trading sa Mina Plus Singapore pa lang yung cost ng product, ang estimate increase po for gasoline, more or less po, increase siya ng 60 centavos per liter. 60 Sa diesel, sa diesel naman po, more or less, increase po siya ng 1 peso and 35 centavos per liter. At sa kerosene naman po, more or less, increase po siya ng 1 peso per liter. Base po sa 4 na trading sa Mina Plus Singapore. Pero posible pa yung magbago, ma'am, no? May chance po dahil may trading pa nga tayo. Plus yun nga, sabi ko hindi pa po kasama yung other cost ng operating cost ng oil companies mula sa pag-store nila sa import terminal nila hanggang makarating sa gas station. May epekto din po ba, Ma'am Rodela, yung pagsatsat ng piso kontra dolyar dito sa price adjustment sa produktong petrolyo? Opo, Sir Rod, kasi ang pinambibili po natin dollar diba? So, kasi imported nga siya. So, ibig sabihin, kapag humina yung peso natin, mas maraming peso ang kakailanganin natin para makabili ng sasabing produkto. Tama po. Ang major factor po talaga, syempre, yung cost, yung import cost, plus yung forex, saka yung pong forex. So yun. Pero buti na lang hindi naman ganun kalaki, di ba, yung pagtaas ng produktong petrolyo next week. Kahit sumadsad sa 59.46. 59. Oo. Tama po. Yun nga, yun isang for this week talagang nag-depreciate yung ating peso. Yun nga, malaking factor din po yun sa presyo dahil imported na po yung kinukuha na natin. Oo. So, isa ito sa mga nakadagdag, no? Na Tama po. dahilan sa Opo. presyo ng produktong petrolyo. So, dapat ngayon pa lang, kung may kakayahan naman para mag-full tank, magpa-full tank na. Opo, kaya lang yun nga, madalas kong sabihin, Sir Rod, no, despite na, kasi volatile talaga yung presyo sa international market. Paari pong tumaas next week, pero sa susunod na linggo, mag-rollback. So, hindi po natin masabi. Pero kung sabi nga po, yung pinaka-forecast, itong 2026, talagang oversupply ang mundo ng petroleum product. Sana po walang magbago kasi dito ang factor talaga yung geopolitical conflict sa Iran. Oo. So sa madaling salita, wala na tayong magagawa dyan. Kasi ito yung usapin ito ng issue sa buong mundo. Yes, opo. Apektado po tayo kahit sabihin mong hindi tayo kumukuha sa mga bansang nagkakaroon ng kaguluhan. But still yung napaka-liit lang po kasi yung diferensya talaga ng world supply with the world demand. Oo. Pero sa panig po ng DOE, Ma'am Rodela, kahit sabihin natin, wala na tayong say dyan kasi hindi lang naman tayong apektado rito sa pagtataas sa presyo ng mga produktong petrolyo. Dumedepende tayo sa kung ano ang sitwasyon doon sa ibang bansa. Tayo rito, nararamdaman na lang natin yung epekto. Tama po. Ganun na lang. Oo. Pero ang DOE
kahit papano, meron naman pong mga ginagawang mga hagbang din para talagang hindi masyadong sisipa ng husto yung presyo, ma'am. Yes, okay. Ang ginagawa po natin kung as far as price is concerned, ang DOE po naman kasi anim po ang bureau sa Department of Energy. Ang primary po concern natin, siguraduhin na meron tayong supply na magagamit, di po ba? Opo. Kasi madalas ko pong sabihin, ang pinakamahal na petroleum product ay yung wala kang mabili, di po ba? So meron naman po tayong supply at required po ang mga oil companies na mag-comply sila sa minimum inventory requirement. So may magagamit po tayo. Second, may bureau din po naman kami na tumitingin talaga na long term, nagkakaroon ng expiration, di po ba? Para hindi tayo masyadong dependent sa imported product. So meron po tayo mga solar energy, may alternative fuels po tayo sa mga vehicle natin, mga e-vehicle po, yung gano'n. Tapos isa pong para mabawasan yung dependency natin sa imported, including pagkaroon ng biofuel flow. Yung like for instance, di po yan, gasolina natin, may 10% ethanol at ang diesel naman po, may cocometal ester na 3%. Yan nabanggit nyo po, yung mga alternatibong po pwedeng gamitin para nang sa ganon, hindi pa masyado tayo magiging dependent dito sa gasolina. Kumusta ho yung programa niya? Kumusta yung pagsuporta natin, yung mga ganong klaseng mga energy, anong tawag ba dyan, ma'am? Rodel? Like for instance po sa ang e-vehicle po, electric vehicle po, part po siya ng alternative natin, solution, yung gano'n. Kasi supportado naman po, sabi ko nga, 6 po ang bureau sa Department of Energy. May mga bureau na nag-handle ng promotion ng alternative fuels. May mga bureau din po nag-handle ng promotion ng renewable energy like solar, wind, hydro, and biomass. Kasi ngayon, siguro dahil sa patuloy yung pagtaas ng presyo ng mga produktong petrolyo, ang napapansin ko, especially dito sa mga public transportation, karamihan ngayon ang tumatagbo. Ang dami na na mga nakikita ko, puro mga electric vehicle na. Meron na po sa mga taxis, di po ba? Marami na po tayong mga e-vehicle. Part po siya ng programa ng DOE din po. Oo. So anong klaseng suporta ang binibigay rito? Mayroon ho ba bukod sa may mga ahensya talaga na tumututog dyan like DOT, LTFRB, yan ang in charge sa mga ganitong klase mga transportasyon pampubliko. Pero 'di ba yung pagpapatagbo rito sa kanilang behikulo, I think sakop din yan ng Department of Energy, especially pagdating sa suporta, 'di ba, ng ginagawa nila. Yes, sir. Meron po tayong EVIDA law, yung electric vehicle na act o napasang po. So may mga certain incentives din po. Although sabi ko nga, ibang bureau po yung may hawak ng portfolio na yon. Okay. But definitely po, we do encourage yung mga private sector na mag-engage sa ganong klase ng business provided na mag-compliance sila with the necessary permits and issuances ng iba't ibang government agencies. Yeah. Oo, para mabawasan din, 'di ba, ma'am? Yung dependence natin sa petroleum products. Oo. May mga pa rin ba, mga gasolinahan na nagbibigay po ng mga discount? Opo, sir. Yeah, Sir Rod, dinig mo ba ako? Opo. Yes po. Yes, opo, Sir Rod. In fact, yun po yung next na sasabihin ko kung ano pa ba yung mga ibang parang maitutulong natin sa ating mga kapatid na motorista. Kasi bawat gas station po, may mga part ng kanilang corporate social responsibility at the same time, part din po ng kanilang marketing strategy. So marami po mga gas station na nagbibigay pa rin po ng mga freebies, discounts sa iba't ibang target customer po nila. In fact, meron po sa website ng DOE kung sino-sino yung mga gas station ito at ano-ano klaseng promotional campaign ang kanilang ginagawa. So malaking tulong din po yun sa ating mga kapatid na motorista. So makikita nila sa website ng DOE kung ano-anong mga gasoline stations ang nagbibigay ng diskwento at saan ito located.
Tama po. At saka madalas, okay. Sir Rob, madalas ko sabihin na gamitin natin yung ating power of choice, di po ba? Kasi minsan po kung makikita nyo, kahit sabihin yung may ganitong adjustment sa nasabing produkto, pagdating po sa mga gas station, yun nga, nagkakaroon po sila ng mga kompetisyon. Kanya-kanya po sila mga marketing strategy. So makikita din po sa DOE yung mga monitoring namin sa mga gas station na yun at ano yung range ng mga prices. Pero yung kanilang mga produkto, ma'am, lehitimo naman ito. I mean, kasi 'di ba may mga dati tayong naririnig so may mga halo-halo, kaya mura siya. Wala namang ganon. Sir Rod, yung isa din yun sa aming chine-check, yung compliance nitong nasabing mga gas station or mga dealers sa standards on quantity. Ibig sabihin, kung bumili ka ng 10 litro, 10 litro dapat ang ilalabas ng iyong dispensing pump. At standards on quality, tamang kalidad. Yun sabi mo nga, walang halo-halo na dapat hindi kakatok yung mga makina mo. Correct. So, sinecheck po namin yun. Kaya lang nga po, in the course ng mga monitoring, di po ba, minsan sasabihin natin, compliance sila, may certificate of quality. Kaya lang, yung conduct ng business, minsan po, di po ba, ang madalas lang namin sabihin, hanggat maaari, wag po nating tangkilikin yung mga illegal peddlers, yung mga tinitinda sa mga bote-bote or inappropriate container. Mas wala lang Meron po pa rin tayo. ba, ma'am? Meron pa rin ba dito sa Metro Manila? Meron naman po kasi lalo na for those yung mga secondary roads, di po ba? Kasi yun nga nakakataka, madain naman po tayong mga gas station dito. Pero yung mga iba kasi po nating mamimili, parang nakikita, sinasabi nila na mabuti na yung nakikita ko na nasa isang bote siya ng ganitong soda bottles and then ganito yung 1 litro. Kaya lang madalas po namin sabihin, saan bang part ng bote na yun ng 1 litro? Unlike sa mga gas station talaga na pwede nilang, alam nila na kinakalibrate yung kanilang dispensing pump, tinetest yung quality, pwede yung hanapin kung meron silang certificate of quality for a particular batch na dinideliver sa kanila. So hanggat maaari po sana, wag nating tangkilikin yung mga petroleum products na nasa inappropriate container. Bukod sa unsafe siya, wala tayong kasiguraduhan sa standards on quantity and quality. Saan galing yan yung mga itinitinda nilang gasolina? Kasi ang pagkakarinig ko, base sa mga marites dyan sa labas, no, mura daw Mura daw, ma'am, yung mga nagtitinda sa bangketa. Pero delikado yan, ha? Tama, Sir Rod. Kasi yun nga, maaaring nanggaling din po siya sa legitimate, legitimate station, di po ba? Pero paano pa nila buburahan kung ang kuha nila? Maaaring hindi naman sila siguro kukuha ng bultuhan o maramihan, di po ba? Para sabihin mong mas mababa yung maibenta nila. Dapat kung sakali nga mas mataas pa dahil siguro ang kamurahan niyan kung nakuha man nila sa illegal like paihi, wala silang operating cost. Diba ba? Kasi nasa mga bote-bote lang, tapos nasa harap lang ng bahay. Pero yun nga po, napaka-delikado po kasi may tama tayong pag-handle ng mga petroleum products na combustible, di ba, flammable, di po ba? So, sana po naman wag nating tangkilikin yun. Kasi kung sasabihin mo sa Metro Manila, madain naman din po mga legitimate station na makukuhanan. Pero consistent ba tayo sa pagsasagawa ng operasyon laban rito sa mga nagtitinda sa bangketa? Yun po, Sir Ron, nakikipagtulungan din po kami sa mga local government units or sa barangay kasi yun nga po, napaka-unsafe po noon, di po ba? At saka, I don't think na meron silang mga permits sa mga concerned government agency na nangangalaga sa kaligtasan o kaya sa environment. Ayun. Okay. Ma'am Rodela, maraming salamat po sa inyong oras at panahon. Thank you. Maraming salamat, Sir Rod. Good morning po. Kahit hindi magandang balita. Okay pero, lang. at least aware po tayo. Pero kung wag naman po sanang basta bibili ng beyond sa ating pangangailangan, baka magkaroon tayo ng artificial shortage. Ayun tamang kailangan lang po. Ay, may pahabol lang ako, Ma'am Rodela, kasi paparating na rin yung panahon ng tag-inid. Abril, alam ko, ang DOE, pinaghahandaan din po yan . Dami kasing gumagamit ng petrolyo.
Diba? Opo. May sapat na supply naman ho tayo. Hindi naman Ah, kakapusin. Tama pa, meron naman po tayo. Galing din tayo sa holiday season, sa driving season. Oo. Marami po tayo. Meron pong enough supply sa bansa. Ayun. Alright. Director, maraming salamat po. Maraming salamat po. Alright. Assistant Director Rodela Romero, mga kasama, DOE o IMB.